Isang araw pumunta si Ginoong Juan de la Cruz, isang miyembro ng kooperatiba ng DFA-MPC sa opisina. Gandang umaga po, magdadagdag po sana ako ng share capital. Ano po ang pangalan nyo, sir? At alam nyo po ba kung magkano na paid share capital nyo? Juan de la Cruz po. Hindi po ako sigurado kung magkano na po share capital ko. Okay, Sir Juan, i-check po natin. Nag-check si cashier sa final master list bago ulit kinausap si member. Sir Juan, as check po sa ating master list, full na po ang share capital ninyo. Ha? Paano po yun? Gusto ko pa po sanang magdagdag ng investment para makadagdag po sa aking dividends. Huwag kang mag-alala, sir. Meron po tayong tinatawag na capital build-up, kung saan makadagdag pa rin po tayo ng ating dividends, kahit na fully paid na po ninyo ang inyong share capital. Ano po yung capital build-up? Ang capital build-up po ay paraan upang makapagdagdag po tayo ng ating investment as a member para makadagdag po sa ating matatanggap na dividends. Kasabay po nito ay madadagdagan ang kapital ng ating kooperatiba para makapag-invest sa mas maraming business opportunity. Ma-avail po ito sa pamamagitan ng paglalaan ng percentage ng ating dividends para maging savings ninyo sa ating kooperatiba. Savings? Parang sa bangko ba yun mawi-withdraw kahit kailan gusto? Maari po tayong makapag-withdraw ng ating savings, pero ngayon po ay mag-umpisa pa lamang tayo, kaya lahat po ng maiipon na savings mula sa ating dividends ngayong taon ay hindi po muna natin mawi-withdraw. Pinag-aaralan pa po ng ating mga board of directors ang magiging minimum savings natin bago tayo makapag-withdraw ng ating savings. Ha? Paano yun makakatulong sa akin kung hindi ko naman mawi-withdraw kung kailan ko gusto? Kagaya po ng sinabi ko kanina, katumbas po ito ng ating share capital, ibig sabihin po ay makakatanggap din po ito ng dividends. Mawi-withdraw naman po natin ang ating savings sa mga susunod na taon. Ibig sabihin ba neto, kung anong percentage ng dividends para sa share capital ko, ito din yung percentage na matatanggap ko as interest sa aking savings? Tama po, sir. Ibig sabihin po ay, hindi lang po tayo makakatanggap ng dividends mula sa ating share capital, makakatanggap din po tayo ng interest on savings. Maganda pala yun. So, magkano pwede ko idagdag? Hindi po tayo tumatanggap ng payment para sa savings dahil ito po ay magmumula sa ating dividends distribution. Halimbawa po ang ating dividends ngayong mid-year ay 100%, at makikita po ng ating board of directors na maaari po tayo mag-save ng 50% na savings para makadagdag po sa ating capital build-up. Ibig sabihin po neto, tayo po ay makakatanggap ng 50% na cash dividends at makakapag-save po tayo ng 50% na savings para makadagdag po sa ating magiging interest on savings sa year-end dividends po natin. Sa ating year-end po, ang magiging basis po ng ating year-end dividends ay ang ating full share capital na 15,000 plus ang ating savings na 7,500 or a total amount po ng 22,500. Ito po ang sample computation. Ang mga percentage po na ipinakita sa sample computation ay halimbawa lamang po para maintindihan natin kung paano ang proseso ng capital build-up o savings natin. Sa ngayon po ay wala pa tayong percentage ng mid-year dividends dahil ito po ay magmumula sa ating actual net surplus mula January to May 2023. Wow, ang galing naman nun. Gusto ko yan. Para mas malaki yung percentage ko. Okay lang sa akin na 100% ng mid-year ko ay mapunta sa savings para malaki dividends ko sa year-end. Hindi po pwede yun, sir. Para po tayong lahat na member ay sabay-sabay na makakapag-ipon ng savings. Pare-pareho po ang percentage na matatanggap po ng lahat. Ito po ay upang walang mapag-iiwan sa pag-angat ng ating kooperatiba. Lahat po ng may ipon natin mula sa savings ay magagamit po ng kooperatiba upang makapag-invest sa ibang business venture upang mapalago ang ating income at para lumaki ang ating net surplus na sa huli ay maibibigay sa atin sa pamamagitan ng ating dividends.
Sa bagay, okay lang sa akin kung lahat naman ng member ay makakatanggap ng savings para lahat ay magkakaroon ng mas mataas na dividends sa year-end. Paano malalaman kung magkano ang matatanggap na savings ngayong mid-year? Mag-abang lang po tayo ng Memorandum Circular Sir 1. Doon po natin malalaman lahat ng nais nating malaman tungkol sa ating capital build-up. Maraming salamat sa informasyon tungkol sa capital build-up. Sana ay makatulong ito para maging mas maunlad ang ating kooperatiba at lahat ng ating members. Walang anuman po sir, kung may mga tanong po kayo tungkol sa capital build-up, huwag po kayong mag-aalinlangan magtanong sa amin. Kami po ay matatawagan ninyo sa aming telepono at email na nakasaad dito sa mensahe. Ang pinakita sa video ay isang halimbawa lamang. Ang capital build-up ay isang proseso upang tayo'y makapag-impok sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating shares galing sa dividendo at hindi po sa pamamagitan ng pagbibigay ng cash. Sa ngayon, pinag-uusapan pa kung ilang porsyento ang dapat ibigay ng ating mga miyembro. Pantay-pantay po ang porsyento na dapat ilaan ng mga miyembro upang sa ganon ay walang maiwan sa pag-angat ng bawat isa. Ang capital build-up ay lumalabas na inyong savings na idinagdag po sa inyong share capital. Patungkol ko ang savings ba ay pwedeng ma-withdraw? Sa ngayon, dahil mag-umpisa pa lang tayo, ang capital build-up natin para sa taong 2023 ay hindi pa natin ma-withdraw. So ang tanong kung kailan ba pwedeng mag-withdraw? Ito ay masusing pinag-aaralan pa ng ating kooperatiba. Tandaan, pag mas lumalaki ang savings ay lalong lumalaki ang ating dividendo. Itong proseso na ito ay ginagawa din po ng halos lahat ng kooperatiba upang matulungan ang pag-angat ng financial stability ng bawat miyembro at pati na din ang pag-unlad ng kooperatiba. Maraming salamat po at mabuhay ang DFA Multipurpose Cooperative.